Okay, isang mapagpalang gabing muli sa atin pong lahat na ngayon pong gabing ito ay nakaantabay sa atin pong gawain. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay may ganito pong gawain. Ano po, mapalad po ang tao po na puspos ng salita po ng Panginoon. Lalo po sa panahon po natin ngayon na napakarami pong suliranin. Ano po, at sa iba't ibang aspeto po ng buhay, mga minamahal, ay tunay na tayo po ay sinusubok. Ano ho, ito man po ay mapa-physical, sa karamdaman, napakahirap po ngayon magkasakit. Sa pinansyal, napakahirap po ngayon, marami po ngayon ang walang hanap buhay. At lalo tigit mga minamahal, yung pong suppression mga minamahal, bilang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, ay tunay po na marami pong mga struggles, marami pong mga hardships, ano po, at tunay na ang salita po ng Diyos ang magiging comfort po natin as we live in this uncertain world. Ano po, itong mundong walang katiyakan. Opo. At tunay nga po na ang buhay po natin, mga minamahal, ay walang katiyakan. Pero salamat, ang pangako ng Diyos may katiyakan. At yun nga po ang atin pong pag-uusapan ngayong pong gabi. One of the most known story in the Bible we are going to tackle tonight is about the conversion of Zacchaeus. Ano po? So kahapon po pinag-usapan po natin yung pong I am the good shepherd. So nawa po ay naging malinaw sa bawat isa sa atin yun pong kaisipan na ang ating Panginoong Hesus po yung mabuting pastor. At malalaman po natin mga minamahal na siya po yung nagpapastor sa atin kung tayo po ay sa pabuti, ano po, sa paganda yung takbo ng atin pong buhay. Ano ho, kasi tunay nga po na marami pong mga tulisan, maraming mga magnanakaw ang nangauna, ano po, pero yung lifestyle natin, yung buhay po natin, walang pagbabago. But when Jesus came into our lives, mga minamahal, lahat po ay inayos ng Panginoon. Ano po, from the inward, hanggang sa panglabas, mga minamahal, tayo po ay binago. Bagaman, hindi po talaga natin maiwasan na may mga tao po na nariyan po para tayo po ay usigin, na tayo daw po yung mali, tayo daw po yung bulaan, ano po. So, hayain na po ang Diyos ang humatol po sa kanila at ang trabaho na lamang po nga natin ay ituro at ibahagi po kung ano ang salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, tunghayan po natin ang Biblia po sa aklat po ng Lucas. Sa English po ay Luke, chapter 19, verse 1 hanggang verse 10. So mga minamahal, napakaiksi lamang po nung kwento, pero napakarami pong insight, napakaraming malalim na ibig sabihin po ang kwento pong ito, mga minamahal. Lalo tigit, ito po ay direktang itinuro ng Panginoong Hesus sa bawat isa na talaga pong merong kaligtasan. Ano ho? So, basahin po natin, mga minamahal, from verse 1 hanggang verse 10. Samahan niyo po ako, if you have your Bible with you, read it with me. Okay, sabi po dito, verse 1, At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon,
narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. One of the most used verse in the Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ngayong gabi, mga minamahal, hayaan niyo pong ating pag-usapan, pagsaluhan ang mga malalim na bagay tungkol po sa buhay po ni Zakeo, na kung saan po, mga minamahal, mula sa pagiging makasalanan, ay siya po ay nilingap ng atin pong Panginoong Jesus. Tayo po muna ay manalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit ang atin pong mga mata. Dakilang Ama na nasa langit, aming Diyos, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat din po sapagkat alam ko, Panginoon, na kalooban mo ang ginagawa namin ngayong gabi. Higit po ito, Panginoon, sa kasiyahan ng sanglibutan. Sapagkat ang kasiyahan po ng sanglibutan ay lumilipas. Datapwat, ang iyo pong mga salita, Panginoon, mananatili magpakailanman. Maaaring maging masaya kami sa material na bagay, pero gayunpaman, alam po namin na ang material, Panginoon, ay naluluma, lumilipas, nawawala. Pero ang iyong mga salita, kahapon, ngayon at magpakailanman, mananatili po itong sariwa. Dalangin po namin ngayong gabi, sa bawat nakikinig, sa bawat member, sa bawat anak mo, Panginoon. Help us everyone. Tulungan mo kami na hindi lamang kami, Panginoon, ang maligtas. Gamitin niyo po ang aming buhay bilang mga mananampalataya na maabot ang aming pong mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan po ng live video na ito, Panginoong Diyos, ikaw ang gagawa. May mga mapapadaan, Panginoon, sa home na amin pong nakikita sa Facebook. Naroon, Panginoon, ang live video na ito. And I pray, dear Father, na ikaw ang kumilos sa mga tao na bawat dadaan, Panginoon, ay kanilang pindutin ang video na ito. At sila po ay manatili at sila po ay makinig ng iyong pong aral at ng iyong kaligtasan. Patawad pong muli sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Wala po kaming maipagmamalaki. Kami po'y iyong tinatanggap hindi dahil namin, hindi dahil ng aming kabutihan, kundi ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na siya pong aming kanlungan upang kami po'y maligtas. Pasuyo po, Diyos, ang iyong pong habag at bendisyon ay sumaamin. Ito po'y aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa lahat po ng nakikinig po ngayong gabi, ako po'y bumabati sa inyo ng isa pong mapagpalang gabi. Para po kayo po naman ay mabati po namin pagkatapos po ng video na ito, nakasama namin kayo sa kwento pong ito, ay maaari lamang po kayong mag-amen. Para malaman ko po na kayo po ay kasama po namin. So, ngayong gabi po, mga minamahal, ay atin pong tunghayan, verse by verse, ito pong kwento pong ito. Mula po sa konteksto, mga minamahal, sa teksto na atin pong binasa. So, ngayong gabi, simulan po natin ang ating pag-aaral tungkol po sa buhay ni Zakeo. Ang sabi po ng verse 1, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Mga minamahal, if you're going to read chapter 19, ang pinanggalingan po niyan, mga minamahal, ay chapter 18, na kung saan, mga minamahal, ay ang Panginoong Hesus po ay kagagaling lamang po sa pagpapagaling,
At makikita po natin sa chapter 18, sa last part ng chapter 18, na ang Panginoong Jesus ay nagbigay po ng paningin, sa isang bulag. At makikita po natin, mga minamahal, na ang Panginoong Jesus po ang tinutukoy dito. Okay, yun po yung sinasabi pong nasa context. So, at siya'y pumasok. Ibig sabihin, mga minamahal, yung siya, pwede nating palitan po yung personal pronoun ng, kumbaga po, specific name. Na pangalang Jesus. Kumbaga po, at si Jesus ay pumasok at nagdaan sa Jericho. Number 1, mga minamahal, na nais ko pong i-share sa inyo, napakaiksi po ng verse, pero napakalawak po ng kanya pong ibig sabihin. Mga minamahal, if we're going to study the place of Jericho, mga minamahal, ito pong Jericho, mga minamahal, ay isang lugar po na hindi po, sabi nga po, ay hindi magandang lugar para puntahan. At kung kayo po, mga minamahal, ay pamilyar po dun sa ating pong huling pinag-aralan tungkol po sa The Good Samaritan, ay ginamit po ng Panginoong Hesus yung pong lugar ng Jericho na kung saan po ay dun po may gumawa ng kasamaan. So, Jericho is a hostile place. Ito po ay lugar na hindi niyo po gugustuhin pumunta. But, why the Lord Jesus Christ went to Jericho? So, mga minamahal, meron siyang purpose. So, mga minamahal, if we are going to illustrate it sa buhay po natin, mga minamahal, minsan, mga minamahal, meron pong mga manggagawa ng Diyos, meron pong mga lingkod ng Diyos na pupunta sa inyong lugar. At kailangan kayong daanan doon kahit na may nagsasabi na, nako, wag na po kayo, brother, tutuloy dyan. Nako, pastor, wag na po kayong tutuloy. Marami po diyang adik, marami po diyang garne, marami po diyang gayon. So, mga minamahal, ang Panginoong Hesus po, kinakailangan niya pong dumaan sa Jericho sapagkat kailangan niya pong masumpungan doon yung anak ni Abraham. Okay. So, yung meaning po, mga minamahal, ng verse 1, ito po ay danger sa buhay po ng Panginoong Hesus, pero makikita po natin na ang Panginoong Hesus po ay pumasok pa rin po sa Jericho. So, yun po yung mensahe po ng verse 1. At makikita na nga po natin, mga minamahal, pumasok na po yung pong kwento po ng buhay ni Zaccheo sa verse 2. Sabi po dito, at narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo. So, mga minamahal, ang pangalan pong Zaccheo ay kilala po sa pagiging superintendent po sa custom po ng mga Hudyo. So, meaning to say, pag sinabi pong Zaccheo, ito'y kilala po sa lugar po ng ika nga po ay ito pong lugar ng Jericho o na part po, mga minamahal, ng Jerusalem. So makikita po natin, mga minamahal, na ito pong si Zaccheo, siya'y isang puno ng mga maniningil buwis. Mga minamahal, kung atin pong pag-aaralan po yung ibig sabihin po dito ng Bible, si Zaccheo po hindi lamang po basta tax collector. Kumbaga po, siya po ay manager ng mga tax collector. So, ibig sabihin po, mga minamahal, siya po yung chief, siya po yung hepe ng mga tax collector. So, ibig sabihin po, mga minamahal, pagdating po sa sweldo, pagdating po sa posisyon, iba po yung kinikita po. At nandun po yung word na kinikickback. Siyempre, pagtaas ng iyong posisyon, kagaya po sa ating government, of course, ay paglaki po ng pwede mo makickback. Compare po sa pagiging barangay captain, sa pagiging governor o pagiging congressman, ay higit po na mas malaki yung pwede natin kitain. O makickback, kumbaga. Mas malaki yung pork barrel. Okay. So, mga minamahal, what I'm trying to say tonight is, si Zaccheo po ay mayaman. Sapagkat maganda yung kanyang trabaho, pero makikita po natin mamaya, nalalabas po kung ano po yung meron sa likod po ng kanya pong trabaho. Pero, kinlarify po ng Bible na si Zaccheo po, mga minamahal, ay isa pong
mayaman. At siya'y mayaman. Okay, siya'y mayaman. So mga minamahal, isa po sa lagi ko pong inuulit every time I preach the Word of God. Napakaraming mga tao ang pinipili po na maging masaya po sa material na bagay. Yung bang akala ng marami, pag ikaw ay mayaman, masaya na ang buhay mo. Lahat ng gusto mo, magagawa mo. Lahat ng pagkain masarap, makakain mo. Pagka gusto mo ng ganon, gusto mo ng ganito, pag may pera ka, ang daling gawin. But the truth, mga minamahal, hindi po lahat ng mayaman ay tunay pong naging masaya sa buhay na ito. At mga minamahal, isa po sa itinuturo po ng Biblia na mula sa bibig ng Panginoong Hesukristo ay lumabas. Napakahirap pumasok ng isang mayaman sa kaharian ng ating Panginoon. Wow! Napakahirap. Ibig sabihin mga minamahal, posible po, mahirap nga lamang. Ang ginamit pong illustration ng Panginoon, magaling pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. So mga minamahal, ibig sabihin po, once in a blue moon, na talaga pong may mga mayayaman pong naliligtas. Sa mga nakikinig po ngayong mga kapatiran, mga members po ng simbahang ito, patuloy tayong manalangin. Alam kong ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Malay nyo, bukas, isang araw, tayo makaalis dito sa atin pong abang kalalagayan. Bagaman, physically, aba po tayo na pag umuulan po, bumabaha po itong ating simbahan, hindi ho natin mapalitan yung bubong. Samantalang yung iba pong mga simbahan, ang ganda-ganda ng simbahan, ang problema nga lamang po, yung buhay at yung aral po ay hindi naman po akma kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon. So, parang ganito lang po, kasimple, sabi po ng kawikaan, ay mas maiging tumira po sa bahay po na, kumbaga po ay hindi kagandahan, na lagi naman pong may kasayahan, kaysa po doon sa mansyon, na lagi ka namang may kaalitan. Oho. So, mga minamahal, nais ko pong sabihin ngayon pong gabi, kung meron man po ngayong nakikinig, ikaw ay may pera na, nagagawa mo na yung mga gusto mo, and yet, your life is empty, ikaw ay kagaya ni Zaccheo, na para bagang hanggang ngayon, hinahanap niya yung makapagpupuno ng buhay niya. Yes. At salamat sa Panginoon, ako po, hindi pa po ako yumayaman, mga minamahal, nasumpungan ko na po ang Panginoon. Ibig sabihin po, ay hindi po ako kasama dun sa mga mayayaman na nakilala ang Panginoon. But one thing I want to thank the Lord is, salamat kasi mas malaki yung porsyento na ako ay maligtas nung ako po'y mahirap pa. Kaya mga minamahal, mas marami po talagang naliligtas nung walang-wala pa. Naroon po yung sila'y tinulungan, sila po ay ginabayan, sila po ay binigyan. Kesa po doon sa mga mayayaman po na meron pong lahat ng bagay. So mga minamahal, isa po sa hadlang para po si Zaccheo ay maging disabled para po magkaroon ng relationship sa Panginoon ay tinukoy po natin yung pagiging mayaman. Opo. Ang sabi po ng Bible, yung pagiging mayaman, mga minamahal, ay isa pong malaking tukso para tayo po ay huwag makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, iibigin mo yung una at kamumuhian mo ang ikalawa. Pagka inibig mo ang pera, pag inibig mo ang kayamanan, kamumuhian mo ang Panginoon. Pero pag inibig mo naman ang Panginoon, ano ibig sabihin nun? Kamumuhian mo naman yung sunod. O kung ano man yang iyong pinapanginoon. Ano ba ibig sabihin ng kamumuhian? Ibig sabihin po, hindi mo papansinin, walang kwenta sa iyo, walang silbi sa iyo. So mga minamahal, verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. So si Zaccheo po mga minamahal, pwede po nating kunin po sa buhay po ni Zaccheo po yung emptiness. Yung meron siyang hinahanap na pwede pong magpasaya sa kanya. At alam niyo po sa panahon pong ito, ang pangalan po ng Panginoong Hesukristo po
ay famous. No? Kilala po yung pangalan niya. Ang problema nga lamang po, hindi pa siya namimit ng maraming tao. Kagaya po sa panahon natin ngayon, sabi po ng Panginoon, mapapalad kayo na sumasampalataya kahit hindi nyo ako nakikita. Bakit? Maraming nakakita sa kanya pero hindi siya sinampalatayanan. Alam niyo sa pag-aaral po namin sa theology, bakit si Jesus Christ hindi po pinaniwalaan? Kasi yung itsura po ni Jesus Christ, hindi po kapanipaniwalang siya po yung hari ng mga hari, Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit po? Sapagkat siya po'y nagpakababat nakitulad sa mga tao. Ang kanya pong purpose kung bakit siya po ay nagkatawang tao ay para po tubusin tayo sa atin pong mga kasalanan. Hindi po siya nagkatawang tao para magyabang, para ipakita ang kanyang karilagan at kaluwalhatian. Pero sa kabila po noon mga minamahal, ang Panginoong Hesus po, kahit hindi niya yun ay ipakita mga minamahal, alam ng Diyos Ama kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa buhay po ng Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, luwalhatiin mo rin ang iyong anak, gaya naman ng pagluwalhati ko sa iyo. Ibig sabihin po, ang ama at ang anak, niluluwalhati nila ang isa't isa. Iniibig nila ang isa't isa, mga minamahal. So, hindi po mangyari, sabi ng Bible, dahil sa maraming tao. Ay, pastor, anong connection nun? Bakit hindi niya makita si Jesus? Okay. Dahil nga maraming tao, hindi niya makita dahil siya'y pandak. Okay. So, si Zaccheo, mga minamahal, ay taong pandak. Ano? Sabi po niyan. Tingnan niyo po. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. Tingnan niyo po. Pagdating po sa pinag-usapan yung literal na bagay, ay natural, yung pandak, hindi niya po makikita yung, alam mo, maraming tao, tapos sige pandak, hindi mo talaga makikita yung kung sino yung dumadaan. Mga minamahal, sa tagpong ito mga minamahal, maraming mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus. Kumbaga maraming nagkakagulo pag siya'y dumaan. Maraming mga tao ang hinahanap siya, gustong gumaling sa kanilang karamdaman, gustong matuto ng salita ng Diyos, para bagang si Jesus yung pinag-uusapan ng mga tao na, alam mo, pag nakilala mo ito, talagang sasabihin ko sa iyo, talagang napakasarap sa pakiramdam na makilala mo itong taong ito. And because of that reason, mga minamahal, ito pong si Jesus Christ, mga minamahal, hindi makita ni Zaccheo. Kasi nga po, siya po ay unano. Opo. So, mga minamahal, si Zaccheo po ay pandak. So, physically po, hindi niya makita ang Panginoong Hesus. Pero mga minamahal, gusto kong gamitin po ngayong gabi yung salawikain po o salita natin na talaga pong may katunayan o totoo. Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. No? At totoo po yan. Hindi po yan na gawa-gawa lamang. Sapagkat sa buhay po ni Zaccheo, pwede natin kunin yung salitang yon. Hindi makita ni Zaccheo, pero hindi siya sumuko. Ang ginawa ni Zaccheo, verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Mga minamahal, mapapansin po natin, gumawa siya ng paraan. Kaya nga po mga minamahal, sasabihin ng mga tao, yung magsimba, hindi ko yan kaya kasi ang dami ko nang ginagawa. Dahilan mo lang yung ginagawa mo. Dahil kung tunay kang mananamba ng Diyos, mas masarap sumambat, masarap maglingkod sa Diyos kaysa sa iyong mga ginagawa. So, totoo lang po, yung magtrabaho ng magtrabaho, kaya lang naman ang tao nagtatrabaho dahil lang pera eh. Pero subukin mo yung magtrabaho ng walang sweldo, ewan ko lang kung yung ipapasok pa. Naku po, ay may sweldo na nga eh, parang tinatamad pang pumasok eh. Bakit? Kasi pinapagalitan ng amo. Sa lahat ng mga nagtatrabaho at nakaka-relate, sasabihin po natin, dangan ng ngalaan. Ako ay walang trabaho eh. Pero kung ako naman ngay mayaman, hindi na ako papasok eh. Ayoko nang makita yung aking amo na ubod ng tapang.
So mga minamahal, dahil po ng kagustuhan po natin, gumagawa tayo ng paraan. Oho. At yan po ang makikita natin sa karakter ni Zaccheo. Alam niyo, isa po sa nakita ko po dito, ito po'y bahagi na po ng pagkilos sa buhay po ni Zaccheo. May mga tao po na nabalitaan na ang tungkol sa Panginoong Yesus. At makikita po natin na sila po'y gumagawa ng paraan para si Jesus ay patuloy niyang makita, patuloy niyang maranasan, at patuloy niyang makasama. Kung talagang gusto mo makasama ang Panginoong Yesus, iwanan mo yung trabaho mo ng linggo. Sumamba ka, umaten ka ng church. At tuwing linggo, dun sa tamang church, dun sa ipinapangaral si Jesus Christ. Oho, hindi po yung mapapansin niyo po sa mga tao na ang Diyos ang dakila, pero ang nangyari ngayon, hindi na ang Diyos ang dakila, kundi yung mga tao na dun sa simbahan, na sila daw yung magaling, sila lang daw yung ligtas. Mga minamahal, kung wala ang biyaya at habag ng Diyos sa atin, walang maliligtas. Lahat po tayo patapon sa apoy ng impyerno. Dahil kailanman po, mga minamahal, walang tagpo sa buhay ng tao na pag pinapili po, pera o Panginoon, ay ang pipiliin Panginoon. Oo. Pero bakit pinili mo ang Panginoon? Biyaya yun ng Panginoon. Oo. Oh. Malapit na tayo dun sa story ng binata na nagtanong, anong gagawin ko para magtamo ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, natupad mo na ba mga utos? Oo, natupad ko na lahat ng mga yan. Ano pang kulang sa akin? Sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Sumama ka sa akin. Nalungkot yung lalaki. Pinapili, kayamanan o si Jesus. Nalungkot yung lalaki. Yun po yung nature natin, mga minamahal. Oo. Papipiliin tayo, pera o Panginoon. Naku po naman. Ay bakit? Bakit ako po ngayon, mga minamahal, pinili ko ang Panginoon? Yun nga po yung sinasabi pong biyaya ng Diyos. Ako'y tinawag ng Panginoon. Sa totoo lang po, aminin ko sa inyo, ako po'y nakakilala sa Panginoon. Ako'y 4th year college. 1 taong nag-OJT. Kating-kating na po yung kamay ko na kumita ng pera. Bakit? Sa OJT naman po, hindi naman ako kumikita ng pera. Ako pa nga po nagpapamerienda dun sa mga pinagtatrabahuhan namin Oo, ikaw pang bibili ng pizza, ikaw pang bibili ng pamerienda. Oo, totoo po yan. Pero alam niyo po, one thing na naranasan ko po at makikita natin yan mamaya, yung grace ng calling ng Panginoon. May mga taong tinatawag ng Diyos sa kaligtasan. Oo. So, lahat ng tao, tinatawag ng Diyos sa kaligtasan. Pero, sino yung tinatawag ng Diyos? Yung pong kagaya ni Zaccheo, na makikita po natin yung pagnanasa na siya po ay hinahanap, gumagawa ng paraan para siya'y makita, para siya'y makasama. Oho, hindi kagaya ng iba, pag siniran mo ng salita ng Diyos, sasabihin natin, magandang araw po sa inyo. Maaari po ba kaming magbahagi ng salita ng Diyos? Ano sasabihin ng mga tao? Naku, brother, sorry ako lang marami pang gagawin. Ako'y marami pang labahin. Ako'y may pupuntahan. Ako'y garni-garni. Ako'y gayon-gayon. Hindi pa sabihin, ala brother, ayoko. Siyempre, nakakahiya naman nga. Bakit? Tinanggihan mo ang Panginoon But the nature of man, makikita po natin sa choice ng tao. Diyos, Panginoon, o ang sanglibutan, sabi ko po sa inyo, walang duda, pinipili ng tao ang sanglibutan, material na bagay, panandali ang kaligayahan, kesa sa walang hanggang kaligayahan. Oho. So, ngayong gabi, pupunta na po tayo sa conversion po ni Zaccheo. It is a very good story to ponder. Tingnan niyo po Alam ni Zaccheo, nadadaan po siya sa puno ng sikomoro. Umakyat po siya. Alam niyo, nag-research po ako about po dun sa puno ng sikomoro na inakyatan po ni Zaccheo. At ngayon po, mga minamahal, ito po ngayon ay vintage po. Ibig sabihin, ito po ay isa pong lugar na sikat. Doon po sa Israel, mga minamahal. So, yan ay may pangalang Zacchaeus tree. So, yan po ay, kumbaga po, ay tinitingnan ng mga taong naniniwala sa Panginoon, nananampalataya. Ito pala yung punong inakyatan ni Zaccheo.
Mga minamahal, ito pong punong ito ay hindi po madaling akyatin dahil medyo malaki yung puno. But why the story tells what kind of tree the Zacchaeus climbed? Ano po para ipakita na kahit mahirap, kaya nating gawin. Sabi ng Bible, lahat ng mga bagay ay magagawa natin doon sa nagpapalakas sa atin. So mga minamahal, may mga bagay na kung tayo lang ang tatanungin, ayaw na natin. Pero bakit nagagawa pa rin natin? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nasa atin. So mga minamahal, ang galing ni Zacchaeus. Dalawa yung ginamit niya, physical at saka po mental. So alam niya, nadadaan si Jesus doon. Kaya umakit siya sa puno ng sikomoro. So mga minamahal, alam niyo po ba na tuwing linggo, sa simbahan po ay si Jesus po ay atin pong sinasamba, pinapupurihan. So kung alam po natin yun, gayahin natin si Zacchaeus. Kahit minsan may mga hadlang, kahit minsan may mga pagsubok, hindi maging hadlang yung mga pagsubok, mga minamahal, para makita natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Sapagkat ako po'y naniniwala, ang mga Kristiyano o yung mga anak ng Diyos na lagi pong nakikita ang Panginoon, sila yung mga Kristiyanong masaya. Sila yung mga Kristiyanong maayos ang buhay. Sila yung mga Kristiyanong kahit inuusig, nagpapatuloy. Sila yung mga Kristiyanong kahit walang makain, masaya pa rin. Yan ho ang nakita ko sa Bible. Pero sino po yung mga matitisurin? Yan yung mga Kristiyanong sisimba ang hinahanap sarili niya. Ako na naman ang pinatamaan ni pastor. Ako na naman ang garni. Ako na naman ang gayon. Mga minamahal, pag pumunta tayo sa simbahan, ang hanapin natin yung salita ng Panginoon. Hindi yung katitisuran. Hindi po tayo nilikha at pinasasamba ng Panginoon para maghanap ng kapulaan. Kundi tayo pinasasamba para makita natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. So mga minamahal, punta na tayo sa verse 5. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala. At sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. Mga minamahal, mapapansin po natin yung character ni Jesus Christ. Alam niyo po, ang Panginoon po nagbibigay po siya ng importansya sa mga taong nagbibigay sa kanya ng importansya. Hindi po masama minsan yung tayo po ay naglalaan po ng ibang trato sa taong sa atin ay nagmamahal. Sabi nga po, hindi ko malilimutan po yung preaching ni Pastor Eloy bilang aking pong minamahal na pastor. Ginamit para ako po'y maligtas ang Pastor Eloy. Ang sabi ni Pastor Eloy, hindi ko malilimutan, kung gusto mong ikay mahalin, matuto kang magmahal. Kung gusto mong ikaw ay irespeto, dapat marunong kang rumispeto. So mga minamahal, doon po pumasok yung katotohanan, mga minamahal, na kung bakit may mga taong nagmamahal sa atin, kasi minamahal din natin sila. Huwag lang po yung mahal natin kasi may pera o galing abroad o maraming mga dilaw-dilaw, nasuot-suot. At yan po ay gawain po ng mga taong ang habol lamang po ay material na bagay. Alam niyo, ang turo ng Panginoon, ang gawa ninyo ng mabuti, yung walang sukat iganti sa inyo. Yung walang maigaganti sa ating mga minamahal. Kundi, alam natin na pag gumawa tayo ng isang bagay, gagantihan tayo ng ating Panginoon. Oo, hindi masama po yun. Pag gumawa tayo ng isang bagay, huwag kang mag-expect sa tao. Hayaan mong walang bumalik sa iyo. Hayaan mong hindi kanya balikan. Hindi kanya bayaran. Sapagkat alam natin na lahat ng ating ginagawa, yan ay magbubunga. Sapagkat ano mga ating ginawa, yan po yung ibabalik ng Diyos sa atin. Oo. So mga minamahal, siya'y tumingala. Mapapansin po natin yung pagtingala ng Panginoong Hesus, ito po yung pagpapakita po na ang Panginoong Hesus po, pinapahalagahan niya yung mga taong kumbaga naglalaan talaga ng effort, naglalaan ng panahon, naglalaan po ng kumbaga po ay pag-ibig sa Kanya. Kaya nga po, sabi po ng Panginoon pag ikay Kanyang pinapalo, iniibig ka niya.
Sana naman po, wag lamang po yung maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos dahil lagi tayong pinapalo. Ang sabi po ni Haring David, iniibig kita dahil dinidinig mo ang aking panalangin. Iba po yun, mga minamahal. Iba po yung iniibig mo ang Panginoon lalo dahil pinagpapala ka niya. Hindi kagaya nung iniibig mo siya kasi ang sabi mo, salamat sa Panginoon kasi pinapalo niya ako. Ay, magkakaiba po yun. Sabi nga ng 1 Peter chapter 4, verse 15 and 16, huwag magbata ang sino man sa inyo gaya ng mga magnanakaw. Kaya kayo nagdurusa, kaya kayo naghihirap kasi gumagawa kayo ng masama. Kundi magbata kayo gaya ni Kristo na gumawa ng katwiran. So mga minamahal, ang maglingkod sa Diyos, hindi po madali. Gumagawa ka na ng tama, ikaw pa yung masama. Oo, may mga nagko-comment nga po sa ating video na ito. No, na ang pagkakasabi pa nga po, ako daw po ay dinadala ko daw ang mga tao sa maling aral o maling landas. Liwaliwanag naman po sa Bible si Jesus lang yung daan So kung mali po ako doon, di ang Diyos na po ang bahala. Pero yun nga po yung gusto ng Diyos na maituro natin yung tamang landas. Pero sa iba po, tayo ay mali. Pero hindi po sila ang Diyos para tayo hatulan. Maganda ang Diyos ang humatol sa atin. Sa mga minamahal, sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Alam niyo mga minamahal, yung salitang tumuloy sa bahay mo, para po ito mga minamahal, kinakailangan kong ako'y tumuloy sa puso mo. Sabi ng Panginoong Hesus, kinakailangan ako ay pumunta sa loob ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin po nito mga minamahal. Yung pagpunta po ni Zaccheo sa kanila pong bahay, ito yung panahon na kung saan doon sila magkakaroon ng bonding. Doon nagkakataon na nagkakaroon sila ng ika nga po ay relationship. Tanyo po, bakit po ang mga member at ang pastor po nagkakaroon ng intimate relationship? Kasi ang member laging umaattend ng gawain. Totoo po ito. Pag ang tao lagi mong kasama at maganda ang nakikita mo sa kanya, ano yung mararamdaman mo? Di ba napapamahal ka sa kanya? Tama po ba yon? So, the more, na kayo'y magkasama, at kayo po'y nagkasama, nagkausap, nagkakaroon kayo ng intimate relationship. So, mga minamahal, ako'y naniniwala, si Zaccheo nung hindi niya pa po namimit si Jesus Christ, napapakinig niya lang kung sino si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay talagang tanyag na tanyag, itong si Jesus na ito ay mapagmahal, nagpapagaling ng sakit, garne, gayon. Ang gaganda ng napapakinig tungkol sa kanya. Pero niyo po, iba talaga yung hindi lang natin alam, naranasan po natin kung sino si Jesus Christ. Ang tanong baga po sa mga Kristiyanong nakikinig ngayon, have you experienced the goodness of the Lord Jesus Christ in your life? And the greatest goodness that the Lord Jesus has done in our lives, yun tayo binago niya mula sa masamang gawi ng buhay. Yung tayo po inalis niya sa dati nating buhay. Tayo dati ay magsusugal, maglalasing, babaero, chismoso, chismosa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat kung tayo ganyan pa rin hanggang ngayon, ako'y naniniwala, magulo ang buhay natin. Pero ngayon, tayo naglilingkod sa Panginoon, may gumagawa pa rin ng masama, ano po yung paraan ng Diyos? Huwag mo na lang pansinin. Sabi ng aking Tia Dory, kung nakikinig siya ngayong gabi, sabi niya sa akin, sino daw yung nagko-comment sa ating video? Sabi ng Tia Dory, ay siya, huwag mo na lang papansinin, at ikaw na may kilala namin. Kilala daw ako ng aking tiya. Sabi po ng aking tiya. At alam niya na hindi ako ganon. Hindi ako impostor na pastor o impastor. Ako po ay nagsisikap na maglingkod sa Panginoon. Kahit marami po akong failures, marami po akong pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Pero salamat, lahat ng mga bagay na
ating nagawa, ito'y pinatawad. Ano? At patatawarin. The past, the present, and the future sin that we are going to commit, lahat po yan ay kayang patawarin ng ating Panginoong Hesus. So, in Christ, sabi nga po, wala na pong hatol. So, mga minamahal, nakakatuwa po, ilang bagay po yung nais kong i-share sa inyo. Ang sarap pa pong magkwento, kaso nga lang, konti na lang po yung oras ko para hindi naman po ako makaubos ng oras nyo. Number 1, makikita po natin dito yung pagtanggap po ni Zacchaeus sa Panginoon. The first evidence of Zacchaeus' conversion, mga minamahal, is, sabi dito sa verse 6, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Mga minamalong sinabi ni Jesus Christ na ako'y pupunta sa bahay mo Zacchaeus, abay si Zacchaeus po ay nagmadali. Alam niyo yung salita pong nagmadali? Excited. Nagmadali. Ibig sabihin po mga minamahal, kung ito po si Zacchaeus nagdahilan, marami akong pupuntahan, garni-garni gayon-gayon. Alam niyo po minsan, kami po mga naglilingkod sa Panginoon, pumapasok sa isip namin na siguro hindi pa talaga ito sa Panginoon. Kasi yung mga taong sa Panginoon, sabi ko po sa inyo, hinihintay po ang pagdating o ang pagpasok po ng mga lingkod ng Diyos sa kanila pong tahanan. Mga minamahal, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, yung si Brother Henry na yan, na sinusundo akong nakatricycle, yan ay nagtatricycle si Brother Henry. Naku, bumisita lang yan sa aming bahay, ako'y tuwang-tuwa. Kaya nga, kahit wala po akong pera, nagpapamerienda po ako eh. Bakit? Kasi katuwaan ko po na ako'y nabisita. Ang nasa puso ko, sino ba ako para ako'y pahalagahan ng ganito? Parang, nakakatuwa naman, itong mga taong ito ako'y binibigyan nila ng importansya. Mga minamahal, ito ang naramdaman ni Zacchaeus. Tanyo po maraming gawain ng Panginoong Hesus, pero ang nasa isip ni Zacchaeus, pambihira itong si Jesus na ito. Imagine, iniisip niya, ako'y binigyan niya ng pagkakataong siya ay aking makasama. Siya ay aking pong makapellowship. Yun ang naramdaman ni Zacchaeus, kaya siya po'y tuwang-tuwa. Kamusta po kayo mga kapatid? Kayo ba'y masaya pagka si Jesus po ay tumutuloy sa inyong mga puso? Sa paano pong paraan? Wala na po yung literal na si Jesus pupunta sa atin. Mga minamahal, kung ano si Jesus dati, ganun pa rin yung kanyang salita. Wala siyang ibang sinasabi, kundi kung gusto mo maging masaya sa buhay mo, iwanan mo ang kasamaan, magsisi ka, at tanggapin mo, at sumampalataya ka sa anak ng tao. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, mga minamahal, natuwa. Hindi po lahat ng tao natutuwa sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, salamat may mga taong nakilala ang Panginoong Hesus. Sabihin ko po sa inyo, may katuwaan pong higit na naranasan. Ito po katuwaan po na hindi may paliwanag, katuwaan na nagdala sa atin patungo sa paggawa ng tama at kabutihan. Na dati po, ginagawa lang po natin yan pag may nakatingin. Pero ngayon, bakit nga ba, mapapatanong tayo, paano ito nangyari? Bakit? Paano ako nabago? Paano? Bakit ito? Ganito yung pakiramdam ko ngayon. Ang saya-saya ko, wala naman akong pera. Ako naman igani, ako naman gayon. Alam nyo po, may kwento po ako sa inyo. Kwento po sa akin ng Pastor Larry, yung pastor po sa San Pascual. Ninong ko po yan sa kasal. Ang sabi po ng Pastor Larry, siya daw po ay nung college, ay nasiran daw po ng ebanghelyo ng Panginoon. At nung time na yon, sabi nung nag-share sa kanya, kung tinatanggap mo ngayon si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon, tagapagligtas, ikaw ay magmamana ng kaharian ng langit. Alam niyo, sabi po ni Pastor Larry, siya'y tuwang-tuwa. At pumunta siya sa bahay. At ang sabi niya sa kanyang mga kasama sa bahay, Mama, Papa, Nanay, Tatay, alam niyo bang ako'y pag namatay, ako'y palangit? Alam niyo po, sabi ng mga ano kang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, sabi ng mga tao sa bahay. Hanggang sa ito pong si Pastor Larry po ay tinawag po.
para magpastor. Marami na rin pong nagawa, marami na rin pong nabuhos na paglilingkod sa Panginoon ang Pastor Larry. Nakakatuwa yung kanyang testimony. Tuwang-tuwa siya nung nalaman siya ay palangit. Mga kapatid, gaano katindi yung sa dinami-dami ng atin pong problemang iniisip ay susolusyonan ng Diyos yung pinakang malaki po nating problema. Ano po yun? Pag ikaw ay namatay at bilang makasalanan, sabi ng Bible, tayo po'y napapahamak, tayo'y itinalaga ng Diyos doon sa kapahamakan. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, siya'y naparito upang iligtas at hanapin ang nawawala. So kung isa ka doon sa nawawala, mga minamahal, napakapalad mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kinakailangan niya ring tumuloy sa buhay mo. Ngayong gabi, kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, unang mararamdaman mo pag tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo. Compare the joy from this world. Hindi mo kayang ihalin tulad yung saya sa Panginoon kesa sa saya ng sanglibutan. Bakit? Bakit ko nasabi? Dati ko na pong niyakap ang sanglibutan. Tao po akong sayawan. No? Ako po ay chicks boy, sabi nga ng aking mga nakakilala sa akin. Ako po ay nagbabarik din. Minamahal, compare sa saya na nararanasan ko ngayon bilang pastor. Wala man po akong hanap buhay, na sana nga po, ako po ay electrical po ngayon. Pero sa kabila ng mga minamahal, ibang saya ang aking nararanasan. Yung malamang po may tatlong nakikinig sa akin ngayong gabi, ay sabihin ko po sa inyo, ako po ay masaya. Alam niyo kung bakit? Sabi kasi ng Bible, pag may isa po na nakakilala sa Panginoon, ay nagkakatuwa ang mga anghel sa langit. Luke chapter 15 verse 10. Masaya ang mga anghel dahil sa isang kaluluwa na nagsisi, sapagkat ang kaluluwang ito'y higit po sa halaga ng isang mundo. Paano ko nasabi? Anong mapapakinabang ng tao na makakamtenaya ang sanglibutan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak, walang kabuluhan. Kaya nga mga minamahal, ang sarap gapunong may pera ka na, meron ka pang magandang trabaho, may maganda kang asawa, gwapong asawa, praise the Lord, may mabait at may gwapo kang kumbaga ay asawa, tapos meron ka pang mga anak na mababait dahil naturuan mo ng Biblia. Mga minamahal, higit yan sa salapi. Napakasarap mabuhay na ang pamilya po, ang bawat isa sa tahanan, ay alam po ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, sila'y parang magiging punong kahoy at ang kanilang dahon ay hindi malalanta. So, ngayon pong gabi, pangalawang bagay na nakita ko, verse 7, at nang makita nila ito ay nangagbubulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Mga minamahal, pag ikaw po ay nakakilala na sa Panginoon, ikaw ay inuusig na. Tanyo po, sabi po dito ng bakit itong si Jesus na ito? Pumasok dun sa bahay ni Zaccheo. Yung si Zaccheo makasalanan. Alam niyo kung ano po, bakit ito sinulat dito? Para ipakita yung sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang pinag-uusig sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So mga minamahal, ang tunay pong Kristiyano makakaranas ng pang-uusig. Wala pong Kristiyano na hindi inuusig. Sino po yung mga Kristiyanong hindi inuusig? Yung bang pag nasa simbahan, gumagawa ng gawaing simbahan. Pero pag nasa bahay na, ay yung gawin ng sanglibutan ang ginagawa. Paano ka uusigin nun? Ang maganda, ginagawa mo talaga yung kalooban ng ating Panginoon. Yung bang minsan masabihan ka na, baka naman lumagpas ka na sa langit. Baka naman masira ang tuktok mo, kababasa ng Bible. Baka naman garne, baka naman gayon. Ako, nakaranas po ko mga minamahal. Ako daw ipapatawas. Bakit? Kasi po, pag nakakilala tayo sa Panginoon, para bagang tayo nasisiraan ng bait sa mga taong mga walang bait. Yung bang masaya tayo sa salita ng Diyos. Sabi ng mga taong wala pang bait, kung yan ay alak, kung yan ay chicks,
kung yan ay bingo, kung yan ay loto, kung ikaw ay mapera, yan. Pero alam nyo, hindi kayang maging masaya ng mga taong sanglibutan sa salita ng Diyos. Sino lang po? Yung mga taong kagaya ni Zaccheo na nagkaroon na po ng relasyon sa Panginoong Jesus. So, pangatlong bagay to show you na si Zaccheo po ay naligtas. O, ulit, number 1, siya po, mga minamahal, ay tuwang-tuwa. Pangalawa, si Zaccheo po ay nakarinig po ng mga panguusig mula po sa mga taong, matindi po, mga taong banal pa. So, yung mga taong akala mo sila yung tama, akala mo sila po yung pero sabi ng Panginoong Yesus, ang galing yung magsalita, ang galing yung umimik para yung buhay nyo sablay sa aking kalooban. Alam niyo po, kami po ay naumay na lamang pong magbalik po ng sagot dun sa comment section po natin kahapon. Alam niyo kung bakit? Kasi paulit-ulit lamang naman po yung argument. No? Kahit ipakita mo ng si Kristo ay Diyos, ang sasabihin ni mali pa rin. Ang liwaliwanag na sa Bible. Sinabi po, ipapanganak ang isang lalaki at siya ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos. Mga minamahal, may mga tao pong hindi talaga sa salita ng Diyos. Pero ang tingin, sila yung sa Diyos. Pero sabi naman ng Panginoon, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Kaya nga po mga minamahal, kung ang nagtuturo po sa inyo ay mabisyo, malayaw, kasama pa rin ng sanglibutan, hindi niya kaya kayong akayin sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sasabihin ng mga sumusunod sa kanya, ay yung aking ng leader siya pang nangungunang sumasayaw ng Despacito. Siya pang sumasayaw ng Tahong ni Carla. Nagtitiktok din. Kahit sa Biblia po, ang liwaliwanag na hindi dapat tayo nakikisama sa sanglibutan. So mga kapatid, ito po ang pinakamatindi. At sana, bear with me. Sabi po dito sa verse 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, isinasauli ko ng makaapat. Mga minamahal, makikita po natin yung pagsisisi po sa buhay po ni Zaccheo. So, kanina, balikan natin yung salitang mayaman na sinabi po dito. Alam niyo kung bakit po mayaman si Zaccheo? Ginagamit niya yung kanyang posisyon para po makakuha o makakulimbat ng pera. Alam niyo kung gaano kalaki, makaapat. If you're going to compute it, sa mathematical equation, yung makaapat, halimbawa, 100. Halimbawa, ang singil ko sa iyo, 100 piso para makapasok o magkaroon ng buwis yung iyong produkto. Okay, bawat item 100 pesos lang. Pero ikaw, ang gagawin mong 400 pesos. Yun po yung makaapat. Tama ga po? So, ang ibig sabihin mga minamahal, magkano ang kay Zaccheo? Ang mapupunta sa government, magkano? 100 pesos. Ang kay Zaccheo, 300 pesos. Naintindihan nyo po? Ganun po katindi. Kaya po mga minamahal, totoo po yun. Sa custom, nariyan na po ang mga buhaya. Nariyan po sa PhilHealth. Nariyan po sa atin pong gobyerno. Hindi ko po nilalahat. Pero, sigurado po. Sapagkat walang banal, pagkaharap po ang kaban. Sabi lang nung iba, pag ako ang umupo dyan, hindi ako mangungurakot. Sabi nga nung nasasabi mo yan, yun yung ibibigay mo na sa pamilya mo, dadalhin mo pa sa kabarkada mo, ibibili mo pa ng alak. Sa pamilya mo na nga, kinukurakot mo pa, tapos sasabihin mo, hindi ka mangungurakot. Yung para na nga sa pamilya mo, hindi mo maibigay. Dadalhin mo pa sa iyong kabit, tapos sasabihin mo, hindi ka mangungurakot. Unbelievable. So mga minamahal, nakakatuwa si Zaccheo. Siya'y nagtindig, ito'y pagpapakita ng willingness na parang gantihan o gumanti ng mabuti sa lahat ng kanyang pinagkasalanan. So mga minamahal, nakakatuwa si Zaccheo. Itong maganda, nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari, ibinibigay ko sa mga dukha. Alam nyo, isa po
sa makikita ko dito sa kwento po ni Zaccheo, ganito. Nung nakilala niya ang Panginoon, niyo po naging mas mahalaga sa kanya ang Panginoon kaysa po sa pera. Nakikita niyo po ba yon? Kasi alam niyo po, bakit niya ibibigay yung pera kung yun ang pinakamahalaga sa kanya? So, ibig sabihin, kaya niya po ipinamigay yung kalahati ng kanyang kayamanan sapagkat mas mahalaga sa kanya ang ating Panginoon. O, tatanungin ko po kayo ngayon pong gabing ito. Ikaw ay merong ari-arian. Kaya mo bang ibigay sa dukha ang kalahati? O, ibig sabihin, mga minamahal, si Zaccheo makasalanan pero nakilala niya yung Panginoon pero grabe yung kanyang nagawa. Kalahati ng kanyang pag-aari. Kung ikaw ay meron pong real estate na nagkakahalaga ng 1 billion pesos, kung ikaw si Zaccheo, ang ibibigay mo ay kalahating bilyon. Wow! So mga minamahal, pakinggan niyo pong mabuti ito. Ang ebidensya po ng kaligtasan sa buhay ng tao, tandaan niyo po ito. Kailanman, hindi po pantay ang pagtingin natin sa pera, material, kayamanan, kesa sa Panginoon. Wag. Dahil hindi po natin yan kaya. Kung talagang sa Panginoon, ang pera na andito. Ito ang Panginoon. Hindi pwedeng ito ang pera, ito ang Panginoon. Hindi pwede. Kailangan ang Panginoon ang nasa taas, siya yung una, saka ang pera. Nung wala pa tayo sa Panginoon, puro pera lang tayo. Hindi tayo marunong magbigay sa ating kapwa. Kaya nga po, totoo po, may mga taong nung nakakilala sa Panginoon, umasenso ang buhay. Bakit? Naranasan nila na ang sekreto pala ng pagpapala ng Diyos, yung wag tayong maging madamot. Kaya po, sa mga mapagbigay na po dyan, wag po kayo manghihinawang tumulong. Pag meron pong tutulungan, pag meron pong gawain sa pagbibigay, patuloy kayo magbigay. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa sukat na isukat nyo sa akin, ay doon ko rin kayo susukatin. So mga minamahal, kung tayo mapagbigay, ang Diyos magiging mapagbigay din po sa atin. Kagaya po sa inyong lingkod, meron na naman po akong bagong barong, ay biyaya po ng Panginoon. Kung bibiling ko po ito po sa Onesimus po, hindi nyo mabibili ito ng 2,000. Meron po doon 3,000 hanggang 5,000. Pero nyo po, sa biyaya po ng Diyos, pinoprovide niya po ito para po sa kanya po mga lingkod. So mga minamahal, dito po ako magtatapos. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Mga minamahal, kung atin pong dediretsahin yung sinabi ni Jesus, dumating na yung panahon ni Zaccheo po ay naligtas. Ano ba yung bahay? Ito po kasi yung indwelling place natin. It is the place of God and us wherein tayo po'y nagkaroon po ng relationship. So mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, it is the relationship in Christ, the reason why we are saved. Wala po ditong reliyon. Kaya po yung sinasabi po nung ating basher, nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala sa Kanya. Mahalaga daw po ang kawan, kailangan mo daw pumasok sa kawan, dahil yun lang daw yung paraan ng Panginoon para daw tayo ay maligtas. Mga minamahal, sa tagpong ito, walang pinag-uusapang kawan dito. Jesus Christ lang at Zaccheo, nagkaari na ho. Amen? Wala Sinabi na agad ni Jesus Christ, dumating ngayon ang pagkaligtas. Hindi sinabi ni Jesus Christ, teka muna, wala ka pa sa kawan. Yan, nasa kawan ka na, dumating ngayon ang kaligtasan. Walang ganun. Kaliwanag po Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Alam niyo kung bakit? Kayang sabihin niya ni Jesus dahil siya yung tagapagligtas. Siya yung nagliligtas. Si Jesus ang magliligtas sa iyo at sa akin. Hindi yung relihiyon. Kahit pa, sabi ko nga po sa inyo, kahit maging baptist ka pa. Nung isang araw, naibalita po ako nung atin pong commentator, o sa madaling salita po ay baser, kasi hindi umi-amen kundi kumukontra. Sinabi ko daw po, mga minamahal, na si John the Baptist daw po ay nasa impyerno. Sino may sabi? Mga minamahal,
Sino may sabi na sinabi ko daw po na si John the Baptist ay nasa impyerno? Mga minamahal, dun pa labang po sa statement na yon, eh ako po mismo hindi makapaniwala na sinabi ko yon. Bakit ko sasabihin ganun? Samantalang si John the Baptist, mga minamahal, ang nagbaptize kay Jesus Christ, 8 months pa lamang nasa tiyan ay tumatalo na sa tuwa sa Espiritu Santo. Marami naman pong iba matanda na nakakilala sa Panginoon. Si John the Baptist, nasa tiyan pa lamang, meron ng relationship sa Panginoon. Wow. Tapos ngayon, sinabi ko daw po, ang sabi ko po, binaptize ni John the Baptist si Judas Iscariote. Pero si Iscariote po, si Judas Iscariote, nasa impyerno. Kaya mga minamahal, yung mga ganyan pong tao, yan po talaga hindi nakikinig. Alam niyo kung bakit? Dahil kung talagang nakinig, hindi niyo sasabihin yun. Aron sabi ko, hindi niyo uli panoorin yung video para malaman niyo na hindi ko sinabi yun. Ay tumigil daw ako at wala na, tapos na. Napakinig niya na daw ang sinabi ko. Halatang halata na talagang may mga tao pong hindi pa po naliligtas. Maminamal, salamat sa Panginoon. Ngayong gabi, sinabi po ang Luke chapter 10, Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Bakit ginamit dyan yung salitang anak ng tao? Mga minamahal, si Kristo po, nung wala pa po siya sa pagiging tao, siya po ay anak ng Diyos. Ang Diyos po, sa pananampalataya, kailangan nating tanggapin by faith, not by sight, that God is one in 3 person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these 3 are one. Sila po sa kanyang kaisahan, sila po ay pantay-pantay. Hindi po sila isang Diyos, isang Diyos, isang Diyos, 3 Diyos. Hindi. Tayo po, mga tao, ay meron pong wangi sa Diyos. Ang sabi po ng Genesis chapter 1 verse 25 to 27, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. May katawan tayo, may kaluluwa tayo, at meron tayong espiritu. Ano po ibig sabihin nun? Yung katawan, nagugutom. Yung pong kaluluwa, self-consciousness. Tayo po'y nahihiya. Tayo po ay nagagalit. Ano naman ang espiritu? God consciousness. Yung bang malay na tayo na merong Diyos. So mga minamahal, diyan papasok yung salitang hindi lang pag may nakatingin sa kakamabait. Alam mong ang Diyos nakatingin sa iyo every time in your life. Every minute of your life. Kahit magtago ka pa, sabi ng Psalms 139, kung pumunta ako sa Hades, naroon ka. Kung pumunta ako sa langit, naroon ka. Yun nga yung tirahan saan ako paroroon na wala ka? Sapagkat ikaw ay nasa lahat ng dako. Maminamahal, ang Diyos po natin, hindi parang Diyos na pag pumunta ka sa likuran niya, hindi ka na niya kita. Kaya nga po, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, hindi lang po mukhang banal, kundi po, tayo po araw-araw po ay banal sa harapan ng Panginoon. Nagkakamali. Sino ba naman ang hindi nagkakamali? Pero pag nagkakamali at nagkakasala ang tunay na Kristiyano, bigat na bigat ang loob na yan. Opo, bigat na bigat. Bakit ko ginagawa yun? Bakit gayon? Bakit ko ginasabi yun? So mga minamahal, hindi na po problema yung tayo nagkasala. Ang problema ngayon, paano ka magpapakumbaba sa iyong pagkakamali. So mga minamahal, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa mga minamahal, may mga taong nawawala. Meron nga po akong post, ang masusumpungan ng Diyos, yung nawawala, hindi yung nagwawala. Ano ba ibig sabihin ng nagwawala? Tinuturo mo na yung totoo, ayaw pang maniwala. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Siya yung Diyos na tagapagligtas. Hindi mo kayang tanggapin yan, nagwawala ka. Si Zacchaeus tinanggap yan. Jesus Christ is the Savior of the world. Maminamal, doon pa lang sa tagapagligtas. Alam nyo, kung talagang si Kristo po ay tao lamang, hindi niya po tayo kayang iligtas. Bakit? Kung tao lang si Kristo, sabi ng Bible, ang tao makasalanan. Bakit si Kristo walang kasalanan? Sapagkat siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So mga minamal, imposible sa kanya magkasala. Bakit? Sapagkat siya po ay banal. Ang pinakamagandang karakter po ng Diyos na inuulit-ulit sa Bible, banal, banal, banal.
Alam nyo, si Jesus po yung banal-banal na iyan. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng 1 Corinthians 5:21, siya po ay hindi kinasumpungan ng anumang kasalanan. Wow. E tanong, tayo, meron kaya tayong kasalanan? Meron. Pero salamat, pag ikina kay Kristo, handa kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan. Bago po tayo mag-closing prayer, nais ko pong batiin ang bawat isa po na nakibahagi ng atin pong gawain. At salamat po, unang-una po, sa lahat ng aming mga naging panauhin. Ang layunin po ng pag-aaral na ito ay kayo po'y maligtas. Hindi po para kayo akayin sa aming relihiyon. Dahil kung sa relihiyon po at purpose namin, kayo po'y maakay namin, kung kayo po'y taga Mindanao, siguro, sasabihin ko, lugi naman ako. Bakit? Paano kita magiging member? Taga Mindanao. Ano ho? So, mga minamahal, masaya na po kami na kayo po ay nakapakinig at tinanggap din po ng may tuwa ang salita ng ating Panginoong Hesus. Nangunguna po sa listahan, ang aking pong tiyahin, Tia Dory Almario. Pangalawa po, si Pastor Roldan Usigan. So, ito yata yung aking pastor na kaibigan. Hindi ko lang masyadong sa picture, makikilala ko ito. Si Sister Ranilyn Lacandula. Okay, magandang gabi, sis. Si Heart Burigas. Akin itong inaanak. Si Pien Jer. Okay. So, hindi ko kilala ito. Salamat. Si Ladi Arcas. Tito Diging, magandang gabi po sa inyo. Susan Villanueva, ito po yata yung nag-chat sa akin. Sister Susan, magandang gabi po sa inyo. At sana kayo patuloy pong makatabay sa gawain pong ito. Sister Maridel Ramirez, member po natin dito. Kamusta po kayo nila? Brother Eddie, namimiss po namin kayo. Isang araw kami bibisita po dyan sa inyo. Sister Jenilyn Basit at ang kanyang pamilya. Si Rodora Cervantes, magandang gabi po sa inyo. Majeline Basit, inak ito ni Jenilyn Basit. Si Pastor J.Car Mamerto, magandang gabi po, Pastor. Salamat at kayo po ay nanunood at nagtitiwala sa inyo pong lingkod na hindi po ako bulaang mangangaral. So, ito kasi ay pastor, at kapastor po natin. Michael De Los Santos, magandang gabi po, Kuya Michael. Hindi ko po ito masyadong pamilyar. Madam Jemarie, magandang gabi po, Madam. JJ Falcon, magandang gabi po. Kuya Gary Castillo, ito po, convert po natin ito online, bina-Bible study po natin. Aba, ang Ate Donna, nanood si Ate Donna, magandang gabi po, Ate Donna. At sabi ko nga po sa inyo, bibisita kami dyan ni Baby James Daniel. At kami po baka dyan po sa ibabaw ng Arcega makapagpatayo po ng malaking simbahan. Yung mas maliit pa ho din sa aming simbahan. Si Joy Palacio Pentinyo. Okay, so hindi ko ito kilala. Si Rosette Ann Borbon, lalo ito. Ang alam ko si Pablo Borbon, ito yung dating BSU Alangilan. Si Mimay Bolor, magandang gabi po sa inyo. Si Abel Flores, magandang gabi po. Bayaw Herbert Cuevas, magandang gabi sa iyo, Nong Herbert. Okay, kamusta ka diha? Cecil Manansala, magandang gabi po. Mona Lisa Vino, Christine Amor, Nonito Gasias Donaire. Parang buksingero na ito. Si Maria Aba Almario. Amen. Salamat, Ate Ape, sa suporta. Talaga namang kita ko yung iyong post talaga namang amen. Talagang ikaw nga yata ay kakampi ko na pagdating sa Panginoon. Wow. Sarap guys ang araw ito po kasing si Maria na ito kapatid ko. At halata po yan sa ilong. Kahit tingnan po ninyo. Si Banji Arcega Rodelias. Magandang gabi po, Tita Banji. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang huli po sa listahan, ito na yung huli Okay. Si Brother Emmanuel Basit. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. At, okay, si Sister Micah, of course, kahit naman yan hindi natin batiin, ayan inangunguna at nauhuli, dahil sa pag-share at ika nga po
pagbabahagi ng ating pong gawain ito. And I believe, ngayon pong gabi, tayo po ay muli na namang may napulot na kaalaman tungkol po sa salita ng Diyos. The conversion of Zacchaeus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin na kung wala ka sa aming buhay, kami po ay isa pong maruming basahan, makasalanan. Sa totoo na Panginoon, kami po yung mga taong pinipilit maging masaya sa sanglibutan. Pero salamat, minsan pa, tulad ni Zacchaeus, siya iyong pinuntahan, kagaya din po namin, sa anuman pong panahon o sitwasyon, merong nangaral sa amin. Merong taong nagbahagi sa amin ng nag-iisang paraan ng kaligtasan. At ito'y walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus. Ikaw ang namatay para sa amin. Pinasan mo ang krus doon sa krus ng Kalbaryo at namatay ka sa kamatayang dapat kami po yung nakaranas. Kami dapat yung ipako sa krus. Kami dapat yung suntukin. Kami dapat yung haplitin. But because of your grace and mercy, inako mo yung kasalanang hindi iyo, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, bawat magtiwala at sumampalataya sa iyo, ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Sinabi mo rin, O Panginoong Hesus, ikaw ang may hawak ng buhay. At ikaw ang buhay na walang hanggan. Ikaw rin ang pagkabuhay na magmuli. Ikaw ang tinapay. Ikaw ang hangin. Ikaw ang lahat sa buhay namin. O dakilang Diyos, sa gabi pong ito, tulad ng iyong sinabi, hilingin namin ang bawat gusto namin sa pamamagitan po ng pangalan ng iyong bugtong na anak. Ngayong gabi, wala kaming ibang dalangin, kundi po ang mga tao na nakinig ngayon, nakasumpong ng iyong kaligtasan. Kahit isa lang, Panginoon, kahit isa lang, kami po ay masaya na. Maraming salamat po, Diyos. At kiniklaim po namin na yung didinggin ang aming panalangin. Sapagkat ito'y aming hinihingi sa nag-iisa at pinakamatamis na pangalan, ang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa lahat po ng nakinig ngayong pong gabi, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Have a blessed evening. God bless and thank you so much.